Paano presyuhan ang iyong trabaho? Kumusta mga ina ng inhinjeriya? Isipin ninyo ito. Naglalaan ka ng oras sa pag-aaral, taon ng pagsasanay at nag-invest sa mga kurso, kagamitan at software. Nakapag-ipon ka ng kaalaman, nakakabuo ng solusyon sa komplikadong problema at nabibigay ng magagandang resulta. Pero pag kailangan ko nang sabihin ang halaga ng trabaho ko, parang may lumalabas na blankong screen sa harap ko. Ang ganito uri na hindi kasiguraduhan ay malaking hamon para sa sinumang profesional, lalo na sa mga nasa ininyeriya, freelancer, consultant o negosyante. At dito sa Ingenieria Detalyada, alam na alam namin kung ano yan. Sa totoo lang, dito sa channel, kapag may kumpanyang lumalapit para sa kampanya o partnership, inaamin kong nahihirapan din kaming magdesisyon sa tamang presyo. Totoong problema ito at hindi lang sa mga video. Maraming ininyero na nagtayo ng negosyo o nagtatrabaho sa proyekto ay minsan nagkakamali sa pagpepresyo na naaapektuhan ang mga resulta nila at minsan pati ang hilig nila sa trabaho. Ngayon, pag-uusapan natin ang sining na ito na sa totoo lang ay purong ininyerya. Pero bakit napakahirap magtakda ng presyo sa isang trabaho? Ang mga proyekto inhinjeriya na nangangailangan ng mataas na kaalaman at responsibilidad ay madalas tinatrato lang na ordinaryong produkto na pinakamura ang pinipili. Meron kaya talagang mahiwagang formula, eksaktong kalkulasyon o baka naman mas komplikado pa ito kaysa sa simpleng gastos dagdag tubo. Ang hirap sa pagtukoy ng presyo ay dulot ng iba't ibang salik. Una, hindi tayo nagbebenta ng pisikal na produkto na madaling timbangin o sukatin. Ibinibenta natin ang kaalaman, karanasan, paglutas ng problema, at higit sa lahat, halaga. Pangalawa, ang takot na maagawan ng kliyente ng kakompetensya na minsan ay naniningil ng hindi makatotohanang presyo ang nagtutulak sa atin na bawasan ang ating margin. At pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, madalas hindi natin alam ang tunay na halaga ng sarili nating trabaho at ang epekto na dulot nito. Ang kakulangan ng kalinawan ang nagtutulak sa atin na maliitin o labis na tantiyahin na nagdudulot ng kawalang tatag sa merkado at sa ating karera. Parang nagkakalkula ka ng pundasyon pero di kinukuwenta ang bigat ng istruktura. Sa kalaunan, bibigay din ito. Pero para maalis ang maling akala, dapat muna nating maintindihan ang mahahalagang elemento na kailangang isama sa kalkulasyon bago isipin ang huling numero. Ano ang bumubuo sa gastos at halaga ng trabaho sa ininyeriya o ibang profesional na serbisyo? Ang unang haligi ng pagtatakda ng presyo ay ang pagtukoy sa lahat ng gastos. At dito, kailangan nating maging detalyado. Isipin mo na ang trabaho mo ay parang isang recipe. Lahat ng sangkap ay may kaukulang gastos. Ang mga direktang gastos ay yung tuwirang konektado sa proyekto. Dito, dapat isama ng ininyero ang ginagamit niyang software. Mga partikular na lisensya para sa bawat proyekto, materyales para sa prototype at mga kadamit ang kailangan rentahan. O kahit ang pagkuha ng isang espesyalista para sa isang napaka-espesipikong bahagi ng proyekto. Sa kaso natin dito sa channel, ang mga direktang gastos ay ang oras ng pag-edit, pagbili ng kagamitan para sa pagkuha ng video, lisensyadong background music at iba pa. Madali itong matukoy dahil nakalista ito sa budget at kaya nating sukatin. Huwag nating kalimutan ang mga hindi direktang gastos na hindi kita, pero ito ang maaaring magpalubog sa barko kapag napabayaan. Ang bayad sa internet, kuryente ng opisina, upa sa espasyo, maging physical man o co-working, at ang buwan ng bayad para sa mga pangarap, software para sa pananalapi, gastos sa marketing para makakuha ng bagong kliyente, pati na rin ang kape habang nagtatrabaho. Ang mga gastusing ito ay umiiral kahit na may proyekto ka o wala at kailangan itong hati-hatiin sa lahat ng iyong mga trabaho. Ang hindi pagpansin dito ang mabilis na paraan para magtrabaho ng sobra pero maliit ang kita o minsan malugi. Kapag natukoy na lahat ng gastusin, nakikita man o nakatago, ang susunod na mahalagang hakbang ay magkano ang halaga ng oras, karanasan at lahat ng kaalamang naipon mo sa mga taon para maresolba ang problema ng kliyente mo. Paano natin ito gagawing patas at kompetitibong halaga? Dito papasok ang pangalawang haligi, ang halaga ng iyong trabaho.
Isang paraan para magsimula ay ang pagkalkula ng bayad kada oras o kada araw. Para dito, isipin kung magkano ang kailangan mong kitain kada taon para matustusan na iyong personal na gastusin, makapag-invest sa iyong karera at magkaroon ng profit margin. Isama ito sa taunang hindi direktang gastos at hatiin sa bilang ng mga oras na masisingil mo sa kliyente sa isang taon. Tandaan, hindi lahat ng oras ay may bayad. May oras para sa paghahanap ng kliyente, administrasyon at BP. Ang kalkulasyon ay magandang panimulang punto, pero ang halaga ay hindi lang sa oras na ginugol. Tungkol ito sa halaga ng iyong kaalaman at karanasan. Mas mataas maningil ang espesyalistang doktor kaysa general practitioner dahil sa kanyang espesyalisasyon at karanasan na kayang lutasin ang mas komplikadong problema at may mas malaking epekto, hindi dahil mas mahaba ang oras niya. Ang iyong pinag-aralan sa engineering, ang iyong mga sertipikasyon, ang mga taon ng karanasan at ang pagiging komplikado ng mga proyektong naihatid mo na, lahat na ito ay nagbibigay ng napakalaking halaga. Kaya ang tapusin ng bihasang inhinyero ang proyektong tatagal ng ilang linggo para sa bagong graduate sa loob lang ng ilang araw, mas maganda pa ang kalidad at mas mababa ang panganib. Dapat isama sa presyo ang kaibahan na ito. Ngayong malinaw na ang ating mga gastos at natukoy na ang halaga ng ating kaalaman, pwede na ba tayong magtakda ng presyo? O kailangan pa nating tingnan ang panlabas na kalagayan, ang larangan kung saan iaalok ang ating serbisyo para masigurong tugma tayo sa realidad at pananaw ng halaga? Ang ikatlong haligi ay merkado at halaga para sa kliyente. Walang saysay ang presyong sumasaklaw sa gastos at pinahahalagahan ang iyong expertise kung hindi rin ito nakikita ng kliyente. O kung ang kakumpetensya ay nag-aalok ng katulad na bagay sa mas mababa o mas mataas na presyo na nagpapahiwatig na baka masyadong mababa o masyadong mataas ang singil mo. Mahalagang magpanaliksik sa merkado. Magkano ang singil ng mga direktang kakumpetensya para sa parehong serbisyo? Anong pamantayan ng industriya para sa ganitong proyekto? Mas higit sa lahat, ano ang halagang nakikita ng kliyente? Makakatipid ba ng milyon-milyon ang iyong proyekto para sa kumpanya? Malulutas ba nito ang matagal ng problemang nadudulot ng pagkalugi? Mahalaga ang epekto ng iyong trabaho sa buhay o negosyo ng kliyente. Kung nakakatipid ka ng oras, pera, o nagbibigay ng kompetitibong kalamangan, dapat at maaari ipakita ng iyong presyo ang mga ito. Halimbawa, ang isang proyekto ng pang-optimize ng mga proseso na napapababa ng 20% sa gastos sa operasyon ng isang pabrika ay mas mahalaga kaysa sa oras lang na inilaan mo rito. Ang malalim na pag-unawa sa problema ng kliyente at pagpapakita kung paano nagiging benepisyong pinansyal o estratehiko ang iyong solusyon ay isang mahalagang pagkakaiba sa iyong pagpepresyo. Ang pagtukoy ng presyo ay isang hakbang, ngunit ano ang susunod? Nagtatapos ba ang proseso ng pagpepresyo kapag naipadala na ang proposal o may chess game pa na kailangang laruin? At mas mahalaga, paano natin may papahayag ng malinaw at kapani-paniwala ang halagang ito sa kliyente? Ang pagpepresyo ay bahagi ng tuloy-tuloy na proseso ng pamamahala ng negosyo, hindi isang hiwalay na gawain. Kapag may matibay kang basehan sa iyong presyo, mas nagiging madali ang negosasyon. Hindi ka nang huhula. Ipinagtatanggol mo ang isang kalkulado at estratehikong halaga. Maging tapat, pero huwag mong ilahad lahat ng iyong mga numero, syempre. Tungkol sa kung ano ang kasama sa presyo at mga benepisyong matatanggap ng kliyente. Isang detalyadong kontrata na nagsasaad ng saklaw ng trabaho, mga takdang petsa, mga ihahatid, at syempre ang halaga ay mahalaga upang maprotektahan ang magkabilang panig at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Tandaan, ang makatarungang presyo ay hindi lang para sa iyo, kundi pati sa tingin ng kliyente na magandang pamumuhunan na may mahalagang balik. Huwag kang matakot maningil para sa iyong kaalaman at karanasan. Ang iyong trabaho bilang isang inhinyero o tagalikha ng nilalaman ay mahalaga at ang tamang pagpapresyo ay pundasyon para sa paglago at pagpapanatili. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesado ka sa aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa dito sa platform at maalala ka sa aming mga video. Gusto kong palalimin ang iyong kaalaman at sagutin ang iyong mga tanong tungkol sa formalisasyon, karera at trabaho sa ininjerya.
Nagbibigay ang Contabilize ng mga solusyon para gawing mas simple at mas kumpleto ang pamamahala ng negosyo. I-click ang link sa description. Naranasan mo na ba ang sakit ng ulo sa pagpepresyo ng trabaho? Anong estratehiya ang gamit mo para matukoy ang halaga ng serbisyo o proyekto mo? Nahihirapan ka pa rin bang maningil para sa kung anong pinakamahusay mong gawin nang hindi nakukonsensya? Ibahagi ang iyong karanasan at tanong sa komento. Dito sa gilid, may 2 kawili-wiling video na kailangan mong panuorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Yan lang mga mahilig sa inhinjerya. Malaking yakap, magkita tayo sa next na video.